Gandang araw mga ka-power. Kaya i-powercraft mo yan. Magandang araw mga ka-power. So gagawa tayo ng isang maliit na project na kung saan magbubutas tayo gamit ang isang drill press ng 17mm na butas sa isang base plate na around 12mm thick. So saan ginagamit ang base plate? Ito yung pinapatungan ng mga bakal sa mga foundation, sa mga steel trusses. So matigas na bakal to. Kaya kailangan natin ng magandang equipment para dito. So ang gagawin natin, imi-measure muna natin yung butas kung gaano siya kalaki. Gagamit tayo ng caliper, kukunin natin yung sukat. So makukuha natin is 17mm. Tapos kukuha tayo ng drill bit na malapit dun sa size na yon. So normally yung drill bit mas maliit siya. Ito nasa approximately 16.6mm lang. Dahil umiikot siya, magiging yung butas niya mas malaki ng kaunti. Kaya okay lang na may clearance siya ng kaunti. Unless specified na dapat 0-0 siya or exact measurements ang butas. So magpre-prepare tayo ng water-soluble cooling oil para to sa lubrication ng drill bit natin. Para hindi umingit yung drill bit natin habang nagdi-drill ka. So another is yung ating clamp. Importante din to para maipit natin yung mismong material na hindi siya gagalaw habang nagdi-drill tayo. So, dahil malaki yung drill bit na ginagamit, sigurado yan uugayan pag hindi nyo finix sa table. So, paano mag-adjust ng speed? So, dahil gagamit tayo ng malaking drill bit, kailangan low speed yung ating speed settings. Bakit? Dahil low speed, high torque. Mas malaking drill bit, dapat mas mabagal yung speed. Tapos, mas maliit na drill bit, mas mabilis yung speed. So, ang gagawin natin, siset natin siya sa pinakamababa dahil yung capacity nito ay 17mm lang yung maximum drilling niya. So, sasagarin natin yung machine natin, 250 RPM. So, this one is yung tightness ng belt. Sa umpisa, luluwagan muna natin para pwede natin ma-adjust, pwede natin i-adjust yung kanyang settings. Pero since nasa tamang settings na tayo, gagawin natin is hihilain natin to para sumikip, tapos ilalak. So makikita nyo na medyo may konti pa rin siyang play dahil hindi siya pwedeng sobrang sikip kundi masisira yung belt. So ang gagawin naman natin ngayon is ma-mount natin yung drill bit sa mismong machine. So paano to ginagawa? Una, usog muna natin yung guard, tapos shoot natin yung drill bit, siguraduhin na nakasentro siya, tapos ilalak natin. So hindi lang isang pwesto, kundi pati yung kabilang pwesto. Para siguradong nakasentro siya. Dahil kapag hindi siya nakasentro, makikita nyo pag pina-under siya may wiggle. So ganito dapat siya, walang wiggle. So pagtapos natin i-mount yung drill bit, gagawin natin is i-adjust natin yung table height para malaman kung hanggang saan gaano kalalim yung kayang gawin ng ating drill press. So sasagarin natin siya. Makikita nyo tatagos yung drill bit kung hanggang saan siya pupwesto. At yan na dyan na yung pinaka 0 point ng height natin. After mo i-adjust, ilalak dito sa lever. Para siguraduhin na hindi bababa yung table kapag mamaya nag-start na tayo ng drilling process. So bago tayo magsimula mag-drill, kailangan sukatin muna natin kung saan yung pwesto ng bubutasin natin. So gagamit tayo ng prick punch para makakuha ng center point na pagbabagsakan ng drill bit at dyan tayo bubutas. So next ang gagawin natin is lalapag na natin yung material sa table, tapos sisipatin natin kung pasok nga ba siya sa sentro. So yan, nakuha na natin yung target natin. Dyan na siya. Gagamit na tayo ngayon ng clamp. Ito. Gamit tayo ng clamp para i-fix na natin, hindi gagalaw yung ating workpiece.
habang nagdi-drill tayo. So, ngayon, sisimulan na natin yung pag-drill. So, gagamit tayo ng cooling liquid. Sprayan muna natin ng konti para hindi mabilis maupod ang ating drill bit. Lalo na kapag mga malalaking drill bit, kapag uminit yan, sandali lang mapupudpod na agad yan. So, yan. So, ang technique ay huwag masyadong iipitin, huwag masyadong prepersahin, hayaan natin kumain yung ating drill bit. Spray tayo ng cooling liquid every once in a while, lalo na pag nakikita natin naubos na siya. So huwag kayong magtaka kung bakit may usok yan, dahil yan dun sa friction ng drill bit na tip, kaya tayo may cooling liquid. So para mabawasan yan, pwede natin iunti-untiin, aangat natin ng kaunti, tapos spray tayo. So, ang gusto natin is magkaroon ng mga parang swirl na bakal. Bird's nest yung tawag dyan, tinatawag ng mga machinist. Ibig sabihin yan ang magandang drilling speed at saka feed rate. Konting ingat dahil mainit yan. So ito, malapit na siya tumagos. Kaya makita mo, lumalaban na ng gusto. Ingat. Yan, nakagawa na tayo ng butas. Oh, 'di ba ganyan lang kadali gumamit ng drill press. Pero kahit na madali yung project, huwag kang papakumpiyansa. Lagi mong tatandaan safety first. So, follow us on our Facebook and YouTube page for more instructional videos on how to use mga Powercraft equipment.